hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sa mga pagbabanta at iba pang patutsada ni Vice President Sara Duterte. Sa isang video message na inilabas ng palasyo, nababahala raw ang Pangulo sa mga narinig niyang pahayag nitong mga nakaraang araw. Pero hindi raw niya palalampasin ang tinawag niyang kriminal na pagtatangka sa kanyang buhay. Ginit din ng Pangulo na natuldukan na sana ang mga pangyayari kung sinagot lang ni VP Sara ang mga tanong ng Kongreso tungkol sa kanyang budget. Matatanda ang sinabi ni VP Sara nitong Sabado na may kinausap na siya para patayin sina PBBM, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya. Kumabig naman si VP Sara matapos ang ilang araw at sinabing taken out of context lang daw ito. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Inilabas po yan ng palasyo bago tumungo ang Pangulo pa United Arab Emirates mamayang gabi para sa one-day working visit. Habang wala ang Pangulo, tatayong caretakers ng gobyerno sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasunod ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, tinuturing ng Department of Justice na mastermind ang bise sa utos na pagpatay umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng NBI, hindi nila agad inaresto si VP Sara out of courtesy at due process sa Vice Presidente. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa telepono si Ria Fernandez. Ria, ano ba itong eksaktong sinabi ng DOJ tungkol dito? Ruth, itinuturing na nga ng Department of Justice na self-confessed mastermind si Vice President Sara Duterte kasunod ng mga naging pahayag nito noong Sabado. Yan ay matapos sabihin ni VP Sara na may inutusan na siya na papatayin o ipapatay sina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Yan ay kung sakaling patayin daw si VP Sara. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, bibigyan lang ng 5 araw si VP Sara oras na maisilbi nila ang subpoena bukas para ipaliwanag ang kanyang pagbabanta laban sa Pangulo. Kasunod nito, mas hinigpitan ng seguridad ni PBBM. Ayon sa Presidential Security Command, dinoble ang security personnel ng Pangulo simula nitong Sabado. Asahan daw na mas marami ang nakabantay kay PBBM lalo na sa kanyang mga engagement. Kasabay niyan, gumugulong ng investigasyon ng Philippine National Police sa mga binitawang banta ng Vice Presidente. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, sentro ng kanilang isinasagawa ngayon ang matukoy kung mayroon nga bang hitman. Pero tumanggi ang PNP na direktang sagutin ang tanong kung may pananagutan ba si VP Sara sa mga maangyang pahayag. Gayunman, malinaw nila na hindi maaaring pagbandaan ninuman ang kahit na sino, lalo na kung buhay ang pinag-uusapan. Narito ang pahayag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III at Jean Fajardo. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. Definitely, there are some applicable and relevant laws applicable na po pwedeng maisampa sa particular na kausa ito, regardless kung sino po ang nagsabi, regardless kung sino po ang target nitong mga pananalita na po na ito. Ruth, ayon sa DOJ, gagamitin ng gobyerno ang lahat ng resources nito para matunton ang mga kinontrata umanong assassin ng bise. Posible namang maharap sa legal consequences si VP Sara dahil sa kanyang death threat laban sa Pangulo, kabilang na dyan yung criminal charges, disbarment at administrative charges. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez.
Matapos ang ilang ulit na pangdededma, dumalo na si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara tungkol sa umano'y maanumalyang paggasta sa confidential funds ng kanyang opisina at ng dati niyang hinawakang Department of Education. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Ruth, tama ka nga, no? Matapos ngayong ilang ulit na pag-isnab sa mga pagdinig ng Kamara, dumalo na nga kanina si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng hearing tungkol sa umano'y maanumalyang paggasta sa confidential funds ng kanyang opisina. Dumalo rin yung 4 na mga opisyal na dati nang pinakontempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pero wala yung kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin ngayon nga, simula nga nung weekend. Sa kanyang excuse letter na pinasa kanina nga sa Kamara, sinabi niya na na-diagnose siyang may acute stress disorder. Pinahaba naman ng detention period ni Lopez ng 10 araw at mananatili siya sa kustudiya ng Kamara sa loob pa ng 5 araw. Dapat kasi ngayon nga ililift yung contempt order. Samantalang nag-oath na rin si VP Sara na pawang katotohanan lang ang sasabihin niya sa pagdinig, bagay na hindi niya ginawa noong una siyang beses na dumalo. Ito na yung ika-7 hearing ng Kamara tungkol sa issue. Kinwestiyon naman ng mga kongresista ang liquidation report sa confidential funds ng Department of Education. Ito nga yung unang natalakay kanina at kanina nakalista nga kasi sa ilalim ng operational o maintenance expenses ang pondo, kalakip ng checking may halagang 37.5 million pesos. Dito lumabas nga yun yung laman ng liquidation report at sagot naman ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Parda, baka raw hindi lang nailagay na para sa confidential operations ang pera. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig ng DepEd ang DepEd Security Officer si Colonel Dennis Nolasco na siya raw inatasan ni VP Sara na mag-disburse ng conti fund. So sa kanya dumadaan kumbaga yung mga pera. Balik muna sa iyo, Luz. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez. Maaaring managot si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang mga kaalyado. Ayon sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa, maaari raw maharap si VP Sara sa reklamong grave threats at paglabag sa RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Maaari rin siyang imbestigahan ng IBP para sa mga posibleng paglabag sa mga panuntunan para sa mga abogado. Nakadepende naman daw sa Kamara kung tingin nila ay dapat sapat ang basihan ng mga sinabi ni Duterte para siya ay ipa-impeach. His unethical conduct, either as a lawyer or as a public official, kita-kita naman natin. It is for our prosecutors and investigators to determine the detalye. Pero binitawan niya na ito. Wala ko namang clear provision ng Constitution na immune from suit ang Vice President. At wala pa tayong jurisprudence yan. Susunod. Residential area sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, nasunog. Nasa 1,000 bahay natupok. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Isang military lawyer ang natagpuang patay sa loob mismo ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sa isang pahayag, kinilala ng Armed Forces ang sundalo na si Colonel Rolando Escalona Jr. Natagpuan siyang patay sa kanyang quarter sa loob mismo ng kampo kahapon. Si Escalona ay mula sa Judge Advocate General Service na siyang nagbibigay ng legal services sa mga sundalo. Nagpaabot na ng pakikiramay ang AFP sa naiwang pamilya ni Escalona. Siniguro rin ito na kumpleto at patas ang gagawing investigasyon sa insidente. Ayon naman sa Philippine National Police, may gumugulong na rin silang investigasyon ukol dito. Nakitaan kasi ng isang tama ng bala si Escalona. Tumanggi muna ang mga otoridad na idetalye kung ano at paano nangyari ang insidente. Nabulabog ng magkahiwalay na sunog ang mga residente sa Maynila. Sa Isla Puting Bato sa Tondo, 1,000 bahay ang naabo. Sa kalsada pa lang tanaw ng makapal na usok, pagdating sa loob ng komunidad, dagangalit na apoy ang tumambad sa mga rumespondeng bumbero. Sa tindi ng apoy, tumulong na ang helicopter ng Philippine Air Force sa pag-apula.
Sumiklab ang sunog bandang alas 8 ng umaga. Ang ibang residente sinakay na sa balsa ang mga naisalbang gamit. Ayon sa report ng Philippine Star, nagsimula ang sunog sa isang panaderya at mabilis na kumalat sa magkakadikit na bahay. 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan at nagsisiksikan ngayon sa Delpan Sports Complex. Abril nitong taon din nang magkasunog sa lugar. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Senior citizen patay sa hit and run sa Cainta, Rizal. Anak na tinaga sa leeg ng sariling ama sa Cebu, nasawi. At pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos trending sa international news. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.